Gusto mo bang matutunan kung paano ka makakapag-create ng successful na Facebook ads? Kung ang sagot mo ay oo, nasa tamang video ka dahil ito ang pinakamalupit at effective na Facebook Ads Tagalog tutorial na makikita mo ngayong 2025. In this tutorial, we're going to answer 3 crucial questions. Ano ang pangunahing hakbang sa paggawa ng Facebook Ads this 2025? So sa video na to, ilalatag natin yung step-by-step na proseso sa paglikha ng Facebook ad campaign mula simula hanggang sa matapos. Kaya siguraduhin na naintindihan mo ang bawat mahalagang detalye para maging successful din ang iyong Facebook ad campaign. Pangalawa, paano maiiwasan ang mga karaniwang pagkakamali sa pag-setup ng Facebook ads? Maraming baguhan ang nahihirapan sa mga karaniwang mga mistakes na maaaring makasama sa kanilang ad performance. So sa video na ito, itatampok natin yung mga common pitfalls at ituturo ko kung paano ito maiiwasan para makasiguro na epektibo ang magiging Facebook ads mo sa simula pa lang. Pangatlo, epektibo ba ang mga bagong strategies para sa Facebook ads ngayong 2025? So ipapakita ko yung mga top targeting options and strategies at yung mga dapat na ginagamit mo ng mga ad creatives para matulungan kang maabot at ma-reach yung ideal customer mo at ma-maximize mo ang resulta ng iyong Facebook ads. By the way, ako nga pala si Carlos Obaldo and I've been doing freelancing and digital marketing for the past 12 years. At ito ang mga pinakamalupit na tips and strategies na natutunan ko sa loob ng 12 taon. So ngayon, let's go at i-check out na natin yung mga steps na kailangan mong sundan para makagawa ka ng successful na Facebook ad. So ito yung mga kailangan natin. Ito yung mga prerequisites bago tayo mag-start. Unang-una, Facebook Business Manager account. Pangalawa, ihanda mo yung credit card para sa ad payment natin. Pangatlo, optional to, pero ang best practice talaga is uunahin na natin na magawa yung ad creatives natin, pati yung ad copies natin. Dahil pagka sa kalagitnaan ng pag-setup ng Facebook ads natin ginawa yan, medyo matagal yan, medyo matrabaho kasi yung pag-create ng image at pag-edit ng videos. So, beforehand, dapat nire-ready na natin yan. Pang-apat, laptop or PC para mas professional yung setup natin. Okay, so ang second step natin is mag-create at mag-setup ng Facebook Business Manager. So to do that, punta ka lang sa Google at i-type mo Facebook Business Manager at i-click mo yan at mapupunta ka sa ganito. Ganito yung sa akin kasi meron na akong existing na account. Kung wala ka pa, you can go here to create one and then click mo lang tong create business portfolio. So dyan, lalagay mo yung business name, first and last name at business email. It's pretty much self-explanatory and then click create. So, ang next naman is paano tayo makakapag-create ng ad account. So, from here, pupunta lang tayo sa settings and dito sa settings, by default, pupunta ka dun sa people kung saan mag-grant ka ng access sa mga tao mo o kung ina-outsource mo yung marketing mo, pwede mo rin silang i-grant ng access dito. Pero anyways, sa ad account, para makapag-create tayo, click natin tong ad accounts. And then, click add. Tapos makikita nyo dito, merong tatlong options. So, create an ad account from scratch. Mag-add ka na existing ad account kung meron ka na o kung client mo na ad account yan. So, pwede ka ring mag-request na i-share yung ad account sa'yo. So, magkakaroon ka lang ng access. So, ito yung para sa mga agencies. May access ka pero hindi magiging sa'yo yung ad account, if that makes sense. Dito kasi sa add an existing account, pag ni-request mo, magiging sa'yo na yung ad account na yun. Klaro? Hopefully, clear yan, bagay na yan. Ang next naman natin is mag-link tayo ng Facebook page. So, same process. Punta lang dito tayo under accounts sa pages. And then, click natin tong add at tatlo ulit yung options natin dito. At parehas pa rin yun. Kung merong existing na Facebook page, pwede mo siyang i-add dito. Pwede ka rin mag-create dito sa pangatlo ng bagong Facebook page. At pwede rin mag-request ng access. So, ayan, nakalagay naman, best for agencies o freelancers yan who need access sa client's page. Okay, ang next naman is i-setup natin yung billing. So, to do that, punta ka lang sa All Tools, balik ka sa Business Suite, tapos i-click mo tong Billing and Payment. And then, from here,
click natin yung payment methods. At makikita nyo dito, pwede ka nang mag-add ng payment method. So, dito pipiliin mo rin kung saang country ka, pati yung currency mo. So, very self-explanatory na yan. And take note na wag nyong i-skip tong part na to kasi madalas ito yung nagiging reason kung bakit nasususpinde and even nababan yung Facebook ad account. Dahil hindi na sort out yung payment, nag-bill si Facebook, hindi na bayaran. Merong pwede mag-load sa Facebook ads account ng pera via GCash. Pero ako, I still prefer adding credit card. Kasi kahit makalimutan mo siya, mag-automatic na siya na payment dun sa credit card. So meron kang peace of mind na nababayaran mo si Facebook. Kaya hindi mababan o masususpend yung ad account mo. Okay, so once masort out mo lahat ng mga yan, it's time to create a campaign. Para gawin yan, balik ka sa Business Suite. And then, click All Tools. At hahanapin natin dito yung Ads Manager. Ito. So, click mo yan at pupunta tayo dito. So, ito yung Facebook Ads Manager. So, ito yung ginagamit talaga ng mga professionals dahil mas kompleto siya sa data and analytics at mas marami kang pwedeng gawin dito. So, anyways, just a brief explanation. Itong tab na to, yan yung campaign level. And then, yung next tab, yan yung ad set level. At yung last tab, yan yung ads level. So, just to go through this quickly. So, yan yung structure niya. So, sa bawat campaign, under dyan, lahat ng mga ad set. So, sa campaign, dyan sineset yung mga objectives at pwede rin mag-set ng budget dyan kung naka-CBO ka. So, pakita ko sa inyo yung mga iba't ibang campaign objectives. I-click natin yung create at yan, makikita mo, iba't ibang klase ng campaign objective. Diyan si awareness, traffic, engagements, and so on and so forth. So, itong mga campaign objective na to, ang typical lang na ginagamit dyan is itong engagement, itong leads, app promotion, kung app yung gusto mong i-promote, dumami yung installation mo, at saka sales. Wala nang iba. Itong awareness, walang kwenta yan. Yung traffic, may kwenta yan, pero magagamit mo lang siya kung nag-SEO ka kasi traffic is a ranking factor. Otherwise, wag na wag mong gagamitin yan. Stick ka lang dito sa tatlo. So, sa akin, ang expertise ko, lead generation. So, ito yung madalas na ginagamit ko. So, try natin yan and then continue. Tapos, dito lang tayo sa manual leads campaign. Click continue again. And dito tayo malilipat sa gantong structure kung saan nakikita nyo sa top left, andyan yung campaign level, ito yung ad set level, at ito yung ad level. Going back dun sa ating picture, campaign level, ad set level, and ad level. So from here, papangalanan mo yung campaign mo. Usually, nilalagyan ko pa siya ng date para palatandaan. Tapos, pipiliin mo yung category, lalo na kung pasok ka sa mga categories na to. So, yan, kung about financial, yung product mo, about employment o housing, o kaya pang-kampanya sa eleksyon. So, pipiliin mo yan. Otherwise, pag hindi naman under dyan yung business na iraran mo, then iwanan mo lang na blanco. Tapos ito yung sinasabi ko na CBO, Advantage Campaign Budget na pala, yung tawag sa kanya. So ang mangyayari lang, yung budget lalagay mo sa campaign instead of the ad set level. So i-on natin yan para mas madaling i-manage yung ating campaign. So let's say 500 pesos per day ang budget mo. Let's hit next. So, ang typical na diskarte sa Pilipinas, itong Messenger. Kasi sa Messenger, hindi mo na kailangan mag-create ng landing page. Nandun ka na sa loob ng mismong Facebook platform. And very profitable din siya sa maraming businesses dito sa Philippines. Pero may mga instances na mas maganda yung website yung pipiliin mo na objective. For example, kunyari, webinar type. Gusto mo mag-sign up sila sa isang event na kung saan kukunin mo yung pangalan at email nila or even phone number. Mas okay piliin yung
website. Pwede mo rin piliin yung instant lead forms ni Facebook Ads na native din yan sa platform para sa mga ibang type ng lead generation, para sa mga lalo na sa mga local services. Ginagamit ko rin yan. Mas okay siya sa ibang countries. Actually, kung mga events and websites, okay din siyang gamitin kung wala kang landing page. So for this example, Messenger na lang tayo kasi para sa Philippine audience, yan yung mas madalas nating gamitin. Okay, scroll natin below. Piliin mo dito yung Facebook page. Ignore nyo yung error dahil di naman na ako nag-run talaga ng ad dyan. Scroll down tayo. Pwede mo lagyan ng start date. Pwede ka rin mag-set ng end date. Okay, dito tayo sa locations. So, ikaw na bahalang mag-edit dyan. Ilagay mo kung halimbawa, Metro Manila lang gusto mong targetin. Buong Cebu lang o Davao lang. So, that's totally up to you. Depende yan sa target audience mo o sa target audience ng client mo. So, lagay lang natin for example, Metro Manila. Ayan. So, pwede ka rin mag-drop ng pin. Palitan natin, let's say, by city na lang. So, pag by city, pwede kang pumili nung sa current city only or pwedeng yung radius. So, kung market mo rin yung kalapit niya ng mga cities, pwede mong piliin yan. So, usually, pag sa Philippines, minimize ko eh. Or pwedeng current city tapos dagdagan mo siya nung iba pang cities. So, dito, halimbawa, Marikina, Antipolo. Okay, pwede mong dagdagan ng Quezon City. So, lahat ng target locations mo, basically. Lahat ng siniservisyohan mo na lugar. Okay, next natin ay yung age. So, ayan, kung alam mo na yung ICP mo o Ideal Customer Profile, yung demographics mo, kung ano ba yan, babae, lalaki, nasa edad na 25 to 45 yung target customers ko. So, ikaw yung nakakaalam niyan. Kung nanging kliyente ka, tanong mo yan sa clients mo. So, dito mo yan pwedeng i-edit. Okay, set mo yung minimum age. So, dito, kung meron ka ng existing, may custom audiences ka, pwede mo silang exclude sa targeting mo. So, halimbawa, yung mga nag-convert na, yung mga bumili na, ayaw mo na silang pakitaan ng ads dahil useless na kasi bumili na nga sila. Diba? So, pwede mo silang i-exclude sa campaign mo. Yung next natin is to Advantage Plus Audience. So, this is optional. Pag kinlik natin yan, dyan mo na i-edit yung range, o yung gender. Pwede mong palitan kung puro, let's say, puro lalaki lang. Piliin mo all men. Okay, pati yung demographic interests and behaviors. So, ito, case-to-case basis, depende dun sa service mo. Kasi kung halimbawa, ang tina-target mo lang is, let's say, puro mga doktor lang kasi yung products mo is para sa mga doktor lang. This makes sense. Pero kung ang product mo is medyo common product, iiwan ko na to. Hindi ko na siya lalagyan. Ang pakikialaman ko na lang is itong edad at pati kung meron akong specific gender na tina-target. So, ang tawag dyan is yung BANT or also known as Broad Audience No Targeting. Tapos, ang hahayaan natin ngayon na gumawa ng work is yung ad creative. So, siya yung magre-reach dun sa ating ideal customers. Pagka tama yung paggawa mo ng ad creatives. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano yan ginagawa. Okay, next. Itong placements. Ayan, usually, iniiwan ko na siya ng default. No? In the past, may pinipili lang ako na gusto ko na placement. Pero ngayon kasi, gumanda na yung machine learning ni Facebook. Hinahayaan ko na lang siya kasi okay din naman. Maganda yung resulta niya. Okay, so, click natin yung next. At doon na tayo sa ad level. Again, going back dun sa ating drawing, nagsimula tayo sa campaign level, followed by ad set level, and then ito na tayo ngayon sa pangatlo, yung ad level. Are you ready to take your business or your media buying career to the next level? If you are, then you have to learn to master Facebook ads. Hey everyone, I'm Carlos Obaldo, and for over a decade, I've been helping businesses grow exponentially using the power of Facebook ads. Today, I'm excited to introduce you to our comprehensive Facebook ads course. With over 2.8 billion active users, Facebook ads offers unparalleled opportunities to target your ideal audience. But are you leveraging this power effectively? Our course is designed for both beginners and advanced users. You'll learn everything from setting up your first ad to mastering advanced targeting
and analytics. Ready to take action? Just click the link in the description below. Okay, so dito sa ad level, of course, select mo dito yung tamang pages. To kung may Instagram account ka, dito mo rin siya mapipili. And then dun sa ad setup, meron tayong tinatawag na use existing posts o kaya create an ad from scratch o yung hindi siya existing sa post mo sa page. Ang tawag dyan is dark post. Okay, so isang pro tip, pagka messenger ads lang naman yung niraran mo, okay din na gumamit ng existing post. Kasi pwede mong sabihan yung mga team mo na mag-like din dun sa post na yon para magmukha na marami ng engagement din yung ad. Nang sa ganun, magiging parang social proof siya. So pag may mga ibang nakakita, madadagdagan yung trust nila sa ads na yon. Kasi nga may mga engagement na. Okay, pero in this example, create tayo ng ad from scratch. So piliin natin yan. Okay, so single image or video, yung option, pwede rin carousel. So dito muna tayo sa single image or video. Tapos set up ad creative. So let's say video ad. Yan ang piliin natin. So ito na yung sinasabi ko kanina na sa una pa lang, piniprepara na to, ginagawa na to. Kasi tinan mo yung ad copies pa lang, kailangan ng research dyan eh. So, paano gagawin yan? Punta ka sa Facebook Ads Library para ito yung shortcut. Another pro tip, Google mo lang Facebook Ads Library. Then, puntahan natin yan. And dito, makikita mo yung mga ads ng competitors mo. Punta tayo sa ad category, all. For example, ito. Beauty clinics. So, ito isa sa malalakas na beauty and aesthetic clinics. So, makikita mo lahat ng ad copies at ad creatives na ginagamit niya dyan. So, dyan makakapag-base ka kung paano ka magsusulat at gagawa ng video ads. Of course, you can grab these and ilagay mo din siya sa ChatGPT and pagawin mo si ChatGPT o kung ano mang gamit mo, Claude or DeepSeek. Siya yung gagawa ng mas maganda na copy dito. That's one shortcut. And then, kasi pag na-fill out mo na to, itong mga to, for example, sake lang lagyan lang natin to. Okay. For example, ayun, may AI din siya, no? Pwede kang tulungan ni AI, so mas pinadali niya. Okay. Piliin mo yung call to action. Okay, usually send message din dito sa Philippines. And then next, so dito mo na ilalagay yung iyong creative. Pagdating sa video creative, isa pa rin sa best performing is yung UGC o user-generated content at saka yung mga educational content about dun sa service o sa product mo. Pero para maka-shortcut at mapadali yung trabaho natin, again, lalo sa mga competitive na mga niche, punta ka lang uli sa Facebook Ads Library. Isa-isahin mo yung mga ad creatives na ginagamit niya. So like ito si Sauvage, marami rin sang UGC na ginagamit. Isang way para dumami rin yung UGC mo is mag-connect ka sa mga influencers. So napakaraming influencers ngayon, 'di ba? Sa Facebook, sa TikTok, and etc. So mag-reach out ka sa kanila, magbigay ka ng X-deal, pwede rin na bayaran mo sila. So, depende na yan sa'yo. Usually, sa mga services o products, X-deal para wala kang ilalabas na pera. Pwede yan. Tapos, sila na yung mag-create at mag-edit ng video para sa'yo. At tapos, pwede mo ring ipasa yon sa editing team mo para you can create more variations of that video. Another pro tip, yung dimension niya is dapat yung 9:16. O ito yung pahaba, parang TikTok style o Reels. Tapos mag-create ka rin ng square na version niya. So same na content, meron ka dalawang versions, isang 9:16 at isang square o 1x1. Another pro tip is make sure na meron kang magandang hook dun sa video na yon. Tapos pwede ka rin magdagdag ng rehook. Ano yung example ng magandang hook? Alam niyo yung Lola Nenas, yung mga content niya, yung merong babae na parang masasagasaan, that's a good hook. Tapos i-test mo yung iba't ibang variations ng hook. So, isang body lang yung video, pero ang una mong i-test is yung different variations ng hooks, at least 3 hooks. Also, another pro tip,
make sure na meron kang call to action sa bandang dulo ng video kung ano yung gusto mong gawin nila. Gusto mo bang mag-message sila sa inyo? Gusto mo bang pumunta sila dun sa landing page mo kung landing page yung ginagamit mo? Tapos another pro tip is lagyan mo ng captions yung video mo kasi marami ang audience na matatarget mo sa cellphone. At madami sa kanila, hindi maririnig yung audio mo, lalo pag nasa labas sila, di ba? So, pagka ganun, maganda kung meron kang caption dahil mababasa pa rin nila kahit di nila naririnig. So, lahat ng mga pro tip na yan, pagagandahin yung performance ng ads mo, and ang technical term dyan is yung CPM mo o yung cost per mil o cost per 1,000 impressions mas bababa. So, mas magiging maganda. Okay, so balik tayo sa ads setup. So, in this tutorial, gamitin lang natin tong existing ko. Hindi ko siya iti-trim. So, ito yung sinasabi ko. May crop kasi, no? So, ito yung highly recommended ko. 9x16 tapos 1x1. So, dito, if you can, pwede rin maglagay ng 16x9. Pero, from my experience, 9x16 tsaka 1x1, more than enough na. Okay? So, ito kasi, balikan pala natin yung crop. No? Pag kinrap mo kasi, minsan, yung pagkaka-edit, may mga mawawala dun sa, let's say, sa mga text, sa mga important na nilagay mo na captions o text dyan. Kaya kung kinrap mo na siya sa una pa lang, hindi mangyayari yon. So, yung messaging ng ads mo, hindi maaapektuhan dun sa pag-crop. Hopefully, that makes sense. No? Okay, so next tayo sa enhancement naman. So, maganda rin subukan to. Kasi nga, kahit sa Google Ads, nag-improve yung machine learning. So, kasi age of AI na ngayon eh. No? So, siya yung bahala kung sa tingin niya mag-i-improve yung performance ng ads, then go ahead. So, ito, by default, pwede nating piliin. So, ayan, visual touch-up, original creative, meron siyang text improvement na pwedeng gawin. I would turn this on as well. So, actually, pwede mong ilagay yung all optimization. So, pwede mo siyang piliin. So, yan. So, let's click done. And dito, yan, makikita mo yung preview ng ad na ginawa natin. Scroll down below. And makikita nyo yung iba't ibang itsura ng ads. If it looks good para sa'yo, then i-hit na natin yung publish. Pero of course, hindi natin gagawin yan dito sa account na to kasi this is just for sake of this tutorial. Pero once you hit publish, usually it takes a couple of hours para ma-approve yung ads mo. And then, pagka okay na siya, na-review na ng, usually AI lang din yung first na nag-review, no? Pag wala siyang problema doon, mag-run na siya. Kung marami kang napulot sa video na to, sinisiguro ko sa'yo na marami ka ring mapupulot at matututunan sa video na to. Dahil dyan, ipapakita ko from start to finish kung paano ka mag-create ng malulupit na ad copies at ad creatives using yung pinakita ko kanina, Facebook Ads Library and AI.